Dininay mga kababayan ng Supreme Court yung petisyon na final ni Atty. Harry Roque for writ of amparo. Ayan po, sinira na ni Harry Roque yung buhay niya. You see? O ngayon, October 1, filing pa naman ngayon ng Certificate of Candidacy ng may mga planong tumakbo sa pagka-senador and local positions po, congressman and local positions po until October 8. Kung may plano si Harry Roque, nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. okay, na magkandidato, paano na yan? Wanted siya. Nasa pagtatago si Harry Roque. Ngayon, nag-warning yung PNP doon sa mga cuddlers ng puganting dating spokesman ni Maudigs. Yan kasi, mga kababayan. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Balik po tayo dito sa ating programa. Ngayon, yung ating isusupport po na kandidato sa pagkasenador, dalawa pa lang po yung aking napupusuan. Pero baka madagdagan pa sa mga susunod na araw. Pag-aralan kasi natin ng mabuti yung ating mga isusupport na senador. Yung may pakinabang po yung ating bayan. Ang number 1 sa aking listahan, mga kababayan, para alam na ninyo po, pwede din ninyong isupport si DILG Secretary Benhur Abalos. Yan po si Benhur Abalos. Ilagay natin number 1 sa pagkasenador, Benhur Abalos. Tapos pangalawa po, itong si Kwa nag-file na ng kanyang Certificate of Candidacy na interview po ng Bilyonaryo News Channel, pati ng ABS-CBN, News 5, Inquirer. Si Mark Gamboa, mga kababayan, isa po siyang vlogger. Ito, pakinggan natin yung interview ng Bilyonaryo News Channel. Ideas na gustong gawin po natin. For example, sa mga online sellers, gusto po natin dagdag kapital para po mapalaki po nila yung pong kanilang negosyo at lumaki po yung kanilang business. We want to improve yung kanilang technical capacity, yung kanilang gusto natin i-promote yung kanilang mga pages at mga accounts. At the same time, sa mga content creators saka sa mga freelancers, gusto po natin silang suportahan po, improve po yung kanilang skills and pabilisin yung internet, magkaroon po ng internet sa iba't ibang sulok ng Pilipinas para po mas dumami po yung pong mga kababayan po natin na posibleng makinabang sa mga oportunidad na meron po ngayon online. So, try din natin ang isang vlogger, mga kababayan. Napakarami na ng mga naging senador po na mga artista, mga showbiz personality, mga sports personality po, tulad ni Manny Pacquiao, ni Jaworski, mga artista si Tito Sen, si Bong Revilla, si Lito Lapid, sa media personality po, si Loren Ligarda, si Noli Di Castro, si Tulfo, ang Tulfo Brothers po. Try din natin, mga kababayan, sa isang vlogger, di ba? Para bago naman po na mga pangalan, personalities, nakakasawa na yung mga dati po at nasubukan na natin. Ang iba sa kanila po, sabi ko nga po, bumubutas lang ng upuan sa Senado. Si Mark Gamboa, mga kababayan, isang atinista, very much qualified. Mas magaling pa ito kay Lito Lapid. At kay Robin Padilla, mga kababayan, sigurado. Maganda po yung kanyang plataforma. Gusto niyang tulungan yung mga online businessmen. Tulad ko, isa po akong online businessman and online creator. O di ba? O ito yung interview sa kanya, mga kababayan, kanina ng News 5.
O ito yung report ng Inquirer. Political blogger Mark Gamboa is trying his luck in politics as he formalizes his desire to run for senator. Yan po. Full story ng balitang yan. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Napaisip tuloy ako, Yan po. posible kaya na isang ordinaryong tao o di kaya ordinaryong vlogger ang makapasok sa Senado? O kayang manalo at makakuha ng sapat na boto gamit lamang ang social media kahit walang masyadong budget o wala masyadong makinarya? O samahan niyo po ako sa panibagong proyekto na aking gagawin. Ito po ay day 1 ng ating Senador Project. Susubukan po natin, alamin natin paano ba tumakbo, ano bang kailangan para tumakbo, ano ba ang kailangan para manalo. O siyempre, napakahirap po nitong ating gagawin, pero sabi nga nila, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. At siyempre po, bilang isang Pilipino, karapatan po ng bawat isa po sa atin kung gusto po nating tumakbo ng kung anumang pwesto. So samahan nyo ako, our first step, papunta po dito sa Senado. Yan po ang Project Senador. Subukan din natin mga kababayan, mga bagong pangalan na maging senador. Importante dyan, may klarado kang plataforma. Kung tulad man lang po ni Harry Roque, wag na. Di ba? At may puso kang maglingkod. Hindi yung magpayaman po sa pamamagitan ng pugo. Di ba? Wala man problema po ang magpayaman. Basta patas sa mabuting paraan. Malinis na paraan, hindi po sa droga. Yung pogo sabit sa droga, EJK. Kung ano-anong krimen mga kababayan, pati money laundering. So, palitan na natin yung mga pabalik-balik na lang po sa Senado, mga bagong pangalan naman. At nire-recommend ko sa inyo, Mark Gamboa para senador. O ngayon, balik tayo dito sa ating
balita mga kababayan na si Attorney Harry Roque dininay ng Supreme Court yung kanyang petition for writ of amparo. Ayan po yung report ng Philippine Daily Inquirer. Supreme Court denies Harry Roque's protective writ request. Kaya tuloy ang hantingan mga kababayan. Sa bagay, kahit nag-file siya ng writ of amparo mga kababayan, tuloy yung pagtugi sa kanya ng ating mga authorities. Kasi wanted siya po ng Congress, ng Quadcom. So sabi diyan, the court denied Roque's prayer for writ of amparo. It held that amparo is not the proper remedy against congressional contempt and detention orders, sabi po ng Supreme Court. O di ba? Sinupalpal po ng Supreme Court si Harry Roque. May na pala na abogado si Harry Roque. Hindi niya nahulaan na i-deny ng Supreme Court. You see? O ngayon, problematic siya. Sabi ko nga mga kababayan, yung problema niya, tulad ni Inday, saka ni yung tatay niya, ni Inday, si Digong, lahat man po sila yung may gawa, pati si Pacquiao po. O ngayon, yung kanilang mga itinanim mga kababayan na masasama, inaani na nila mga kababayan. Tuloy ang hantingan. So ito yung sinabi po ng Supreme Court based sa nirelease na desisyon. As announced mga kababayan ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Soimeting. Matatandaan mga kababayan na yung kanyang anak, yung anak ni Attorney Harry Roque, na si Bianca Cinta, nag-file po ng writ of amparo para ipagbawal sa House of Representatives Quad Committee ang pag-effect po ng contempt and arrest order laban sa kanyang tatay. Ang writ of amparo is a remedy available to any person whose right to life, liberty, and security has been violated or is threatened with violation of an unlawful act or omission of a public official, employee, or private individual. Sa petisyon mga kababayan na final ng kanyang anak, sinabi po nila na yung Quad panel committed grave abuse of discretion when it required their father to produce additional documents or attend any future hearing or meeting. Sabi po ng anak ni Roque na ang kanyang tatay has the right against self-incrimination enshrined in our Constitution. Subalit, base po sa naging desisyon, in-bank decision ng Supreme Court, ito anyang scope ng amparo is limited to extrajudicial killings and enforced disappearances or threats thereof which are not present in this case. Walang ganong threat laban kay Attorney Harry Roque. Kaya hindi kailangan niya ng proteksyon. Tama po. Gusto lang siyang tanungin kung bakit biglang lumubo yung kanyang yaman. Saan galing? Di ba? Hindi man po yun threat. Threat ba yun sa kanyang buhay? Kaya dininay po ng Supreme Court. Ngayon, meanwhile, sabi dito, the High Court gave the House Quad Committee 10 days to comment on the petition for prohibition sought by Roque. Roque is also asking the High Court to prohibit Congress from implementing its contempt order against him. Kaya sabi ni Ting, ito na niya, yung prayer niya for writ of amparo is denied by the petition for prohibition. And yung prayer niya for the writ of amparo is denied, but the petition for prohibition is still ongoing. So lalong mga ngayayat, mga kababayan sa pagtatago si Attorney Harry Roque. Sumurrender ka na kasi. Kasi pasa sa tulad ni Pacquiao, matutuntun ka rin kung saan ka naglulungga ngayon. Malamang niya Mr. Maravilla sa Davao naman mahuli si Attorney Harry Roque. Taguan yung Davao mga kababayan ng mga pugante. O ito na, nag-warning yung PNP po sa sino mang nagtatago o tumutulong sa pagtago kay Attorney Harry Roque. Ayan po, PNP warns cuddlers of Harry Roque. Kakasuhan daw nila ang sino mang mahuhuli po
na nagtatago po sa puganting dating spokesman. O ito, mga kababayan, yung warning ni Colonel Fajardo. Someone who is an officer of the court, siguro what we can say to him is prudence dictates that he should not make any insinuation na kaya niyang pagtaguan ang mga law enforcement agency. He can run, yes, but he cannot hide forever. Yun lang ang po pwede nating sabihin dyan. Also, ma'am, sa video, nagpasalamat siya dun sa mga kaibigan niya na tumulong sa kanya. Ano to ang babala niya? Well, ang babala po natin doon sa mga nagkakanlong po sa mga wanted persons, yung mga pinaghahanap po ng batas, not only kay Attorney Harry Roque at iba pa pong mga high profile individuals, mayroon po kayong mabigat na kakaharaping kaso sa pagkakanlong na alam niyo pong pinaghahanap po siya ng batas, nagbibigay po kayo ng tulong, assistance para pagtaguan po niya itong mga legal na proseso na kanilang hinaharap. Ay once we have enough evidence, we will pursue cases against them. Nakasign mga kababayan sa pagtugi sa kanya si General Nicolas Torre. Sarap yung almusal namin ngayon po. Iba naman po. Ano niya, Mr. Maravillas, yung almusal mo ngayon? Bihon. At egg white. Inaalis ko po yung yung kapulahan or egg yolk. Bawal na sa atin kasi mga kababayan. Isang bandehadong bihon, Pinoy pandesal, sinangag, at yung pinakang paborito natin, tuyo. Di ba? Ito yung daily almusal mga kababayan na laging gano'n naman talaga po. Tapos yung 5-in-1 pala to, hindi 3-in-1, 5-in-1 coffee. Di ba? Pero kailangan sugar-free. So, yun po, mga kababayan. At ngayon kasi, ngayon? Ngayon, Wednesday, laundry day namin, mga kababayan. Laundry day ngayon. Kaya, tingnan naman ninyo ang labada, tambak. May washing machine po kami. Kaya lang, yung washing machine namin, hindi man nagagamit. Mas preferred ni Mrs. po yung labada na manual. Kamay lang po. Kain muna, almusal muna yung mga tagalaba namin. Di ba? Mga kababayan, dito sa apartment kami lahat, yung mga activities namin po. Mas buwelo kasi dito mga kababayan sa aming apartment gumawa. Yung aming banana po, latundan, baka pwede na to bukas. Hilaw pa kasi. So, another busy day mga kababayan sa amin ngayon. Kailangan talagang kumayon po. Kasi araw-araw tayo, mga kababayan, kumakain, may konsumo tayo. At sabi po sa Bible, ang ayaw magtrabaho daw, yung mga batugan, bawal po yan sa Bible. Alam ba ninyo? Ang mga ayaw daw magtrabaho, dapat hindi kumain. Ayan po, 2 Thessalonians chapter 3, verse 10 to 13. For even when we were with you, we gave you this rule. The one who is unwilling to work shall not eat. We hear that some among you are idle and disruptive. Bawal po ang batugan sa Bible. At bawal din po yung masyadong masiba. Di ba? Gluttony. Dapat pag kumain po tayo, mga kababayan, yung tama lang. Para naman po, yung iba may matira din po sa ibang tao. Di ba? Kaya sa pagkain mga kababayan, dapat hinay-hinay lang. Ang kulang sa pagkain ay masama. Kasi pag kulang sa pagkain po, most of the time yung tao, lalo yung mga bata, nagiging malnourished. Kaya pasalamat tayo na may mga ginagawa ang ating gobyerno mga kababayan na mga feeding program. Kaya lang yung panahon ni Inday po sa DepEd, nasayang yung mga pagkain po para sa mga bata. Pinabulo kung saan-saan ang Mr. Maravillas na punta yung kwento mo. Pinag-usapan kasi natin yung pagkain. So, pasalamat tayo na we have this food. Thank you Lord dito sa simple food. Simple naming almusal ngayong umaga. Toyo, sinangag, Pinoy pandesal. Ay, may kuwan pa pala, may saba. Egg yolk, egg white.
tapos bihon. Ayos pa. So yan po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. Almusal tayo. Tara!